milyon-milyon. Yung relo ng mga opisyal na lalaki o yung husband ng mga opisyal na babae, mga Rolex. Tama ba yun? Yung mga sasakyan nila, ang gagara, ang mamahal. Tama ba yun? Bulletproof pa. Kaya kahit kitang-kita ng mata natin, wala tayong ginagawa o wala tayong magawa sa ating isip. Yes, ma'am. Ako ay asawa ng opisyal pero hindi ako nakapagmahal. Palakpakan si Mayora. Oh, palakpakan natin. Minsan lang tayo makakita ng opisyal na ganyan, no? Now, tayo, ibigay natin ang trabaho sa ombudsman. Ipapanukala ni Atty. Hinlo na magkaroon ng amyenda sa Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, at Foreign Currency Act para kung opisyal ka at wala ka namang tagong yaman, edi pwede kang tignan ng ombudsman para malaman kung magkano yung pera mo sa bangko, ano yung mga ari-arian nyo. Tama o mali? Pero pag private ka, privado ka, may privacy yun, hindi dapat tignan. Now, ang pangalawang programa ni Atty. Hinlo, permanenteng solusyon sa kahirapan. Meron bang ganong permanenteng solusyon sa kahirapan? Kasi yung alam natin na solusyon, ayuda. Diba? Sasabihin ng nasa entablado, lilibre ko ang edukasyon, lilibre ko ang burol, lilibre ko ang ospital, lilibre ko ang cake, lilibre ko ang sine, bibigyan ka pa ng ayuda, lahat ililibre. Ang ayuda, temporaryong solusyon, ipagpapatuloy natin kung ikay senior citizen na wala kang retirement pay o pensyon. Itutuloy natin yon sa senior citizen. Itutuloy rin natin sa mga anak mahirap na walang pang-eskwela. Tuloy dapat ang scholarship. Tuloy pa rin na pondohan yung mga state universities and colleges. Sa mga walang trabaho, tuloy pa rin nating tutulungan. Yung talagang walang trabaho, hindi yung kamag-anak lang ng kapitan o kamag-anak lang ng mayor, yung may ayuda. Tumatawa si tatay, baka may alam ka. Ano ang permanenteng solusyon sa kahirapan na sinasabi ni Atty. Hinlo? Sir, alam mo ba? Ano ang sa tingin mong tunay na solusyon sa kahirapan? Papabain si Marcos. Sabi raw pababain si Presidente Marcos. Tatalunin natin ang sa susunod na eleksyon sa 2028, maglagay tayo ng tamang presidente. Pero lahat daanin natin sa eleksyon. Now, kasi si President Marcos hindi naman magre-resign yan eh. Hindi yan magre-resign, no? Near to impossible. Yung kailangan natin na solusyon, magparami ng trabaho sa Pilipinas. Magparami ng trabaho. Dito, sino walang trabaho? Sino walang trabaho? Now, pati si Julie walang trabaho. Pensionada ka, Julie, pensionada ka. Now, ang punto, paano natin mapaparami ang trabaho? Industrialization. Industrialization. Ano yun, Atty. Hinlo? Dapat maraming factories sa Pilipinas. Maraming paggawaan. Paggawaan ng armas. Paggawaan ng makinarya. Paggawaan ng medisina. Paggawaan ng vaksin. Dapat dito ginagawa yan sa Pilipinas para maraming trabaho na ibibigay sa inyo. Ano pa? Ano, ma'am?
agrikultura, state-managed farming, state-managed fishing. Yes sir. Ginawang subdivision. Yung agrarian reform, no? Traditional na tulong sa magsasaka, failure. Failure po ang agrarian reform. Bakit sinasabi ni Attorney Hinlo na failure ang agrarian reform? Dahil yung binigyan ng 1 hektaryang lupain, binibenta po nila. Pagbenta nila, balik sila sa kahirapan. Kaya yung marami, lumuluwas ng Maynila, dito naghanap ng trabaho at nagdagdag ng asawa. Tama ba yun? Sino yung 2 asawa dito? Nako, may umamin. Ang kailangan po, lahat ng mga lupain ng gobyerno na hindi nagagamit, lagyan ng negosyong agrikultura. Farming, warehouse, rice mill, factories, distribution, trading center, maraming trabaho magagawa sa kanayunan. May sweldo a 15 at 30, may GSIS benefit, retirement pay, hindi na kailangan ng civil service exam except for manager position. Bakit? Hindi naman pang opisina ng farming eh. O driver ka dyan ng delivery truck eh. Pag maraming trabaho sa kanayunan, maraming babalik sa probinsya na galing Maynila. Masarap po buhay doon. Dito po, kanina sa motorcade, ang Metro Manila, ang mukha ng Metro Manila, mayaman. Ang mukha, mayaman. Mga malalaking buildings, yung dinadaanan ng mga daanan. Pero pag pumasok ka sa loob ng Maynila, yung pinasok ng ating motorcade, sabi ko, Attorney Hinlo, ba't ka pa babalik ng Maynila? Matahimik na buhay mo sa Bacolod. Nakita ko po ang inyong kalagayan. Nakita ko sa mata ko, napakahirap pala ng lugar dito sa Metro Manila. Ang kitid ng mga daanan, ang liliit, ang mga tao, parang nandyan lang nakatambay. Ang mga bata, nandyan sa daan, naglalaro lang. Parang sabi ko, anong nangyari sa Pilipinas? Bakit nagkaganito? Bakit sinanay kayo sa ayuda? Bakit hindi kayo binigyan ng trabaho? Bakit nagpapauto kayo? Bakit nagpapaapi kayo? Gusto nyo bang habang buhay kayong ipapalinya na parang pulubi ng inyong congressman at mayor? Lumaban kayo. Baguhin nyo sa eleksyon. Ilagay ninyo si Doktora Balyaw. Gawin yung councilor si Doktora Balyaw, at pag nagtrabaho ng gusto at magaling, gawin yung mayor. Pag nangyari yun sa 2028, yung kakampanya sa kay Councilor Balyaw na maging mayor ay si Senator Hinlo. Kaya kailangan gawin yung number 1 si Senator Hinlo dito, ha? Kaya ba? Ako yung magiging campaign manager niya dito. Pag pinalaban natin bilang mayor. Mayor, maganda ka, ha? Gagalingan ng councilor namin. Nako, baka mabulunan. One step at a time. Kung hindi pa pwede 2028, edi 2031. Kayo po dito sa Pasay, wag na po kayong magpauto sa mga trapo, sa mabubuting salita. Ito abogado ako. Sasabihin nila, yung iba,
wala akong pangalan na sinasabi. Pag sinabi ng politiko, iboto nyo ito kasi bibigyan kayo ng pera. Huwag kayong makonsensya o matakot kung tinanggap nyo yung pera at hindi nyo sinunod ang kanilang hiling. Bakit? Dahil hindi po nila maisusumbong sa korte ang pagbigay nila ng pera kasi illegal yun. Mali yun sa eleksyon. Bawal ang vote buying. So magsusumbong sila na binigyan ko ng pera si Juan de la Cruz. Hindi ako binoto. Hindi mangyayari yun. Kasi pag ginawa nila yun, makukulong sila. Naintindihan nyo? Kahit ano yung ibigay nila sa inyo, hindi nila maisusumbong sa husgado. Dahil bawal nga ang vote buying. Kaya kayo, gamitin nyo ang inyong konsensya. Kung sa tingin ninyo, napakabuting kapwa taga-Pasay si Dr. Abalyao, gawin nyo ng councilor dito sa 2nd District. Si Dr. Abalyao, Doc, i-correct mo lang ko kung mali pagtapos ng eleksyon, hindi na bawal. Kung kompleto ang ngipin nyo, pwede araw-araw pakuha kayo ng ngipin. Ubusin natin. Nandito si Doktora para tumulong sa inyo sa Pasay at pagbigyan nyo bagong konsehala, pagbigyan nyo, tignan nyo kung maging mabuti o maging masama. Kung maging masama, edi sabihin nyo kay Senator Hinlo, wag nyo na pong kampanyahan. Pero kung mabuti, pabalikin nyo ako dito sa 2028 pag senador na ako. Gusto nyo yun? Now, yung pangatlong programa ni Atty. Hinlo, reforma sa edukasyon. Anong reforma? Sa ano ba? Sa academics? Hindi po. Yung ibig ko pong sabihing reforma sa values formation. Values formation. Dati sa matatanda o gaya kay dad ko, naalala nyo yung good manners and right conduct na subject? GMRC. Meron pa bang GMRC ngayon? Wala na. Sa ngayon, ang tinuturo natin sa kabataan ay, anak, mag-aral ng mabuti para makahanap ng trabaho. Anak, mag-aral ng mabuti para makanegosyo ng maganda. Anak, mag-aral ng mabuti at kung makahanap ng AFAM. Sino ba may AFAM dito? Naghanap kayo ng AFAM? Maghanap ng mga foreigner. Yan yung advice ng iba para makagraduate raw sa kahirapan. At yung tinuturo natin, kailangan maging mayaman. Kasi kung mahirap ka, you're nothing sa tingin ng mga matataas na tao. Kaya po, yung utak natin, pera na lang.